Malamig na araw po sa ating lahat. It's 1 meter snow. No? At grabe, lalong-lalo na sa Hokkaido. And natabunan na talaga sila. Snowstorm, mga ilang araw na. Dito naman kanina, sa Nagano, wow, grabe rin. Kaya kahit ngayon, naka 120 sit-ups na ako pero humihingal man pero sobrang lamig pa rin. Mga kasunset. Dapat hapon na nga ba talaga? Antayin nating sumikat ulit ang araw, ano? Naway medyo makatikim tayo ng sunrise ulit. At mabigyang init ang ating pag-iisip, ang ating utak, ating katawan, makapagkilos ulit-ulit. Pati itong rhinitis allergy, talagang change of temperature. Talaga, lagi kang nag-i-sneeze, sneezing, hatsing ka ng hatsing, bahin ka ng bahin. Kaya wala kang mapupuntahan kundi enjoy the pain. Paano ba i-enjoy ang pain? Isang bagay na lagi kong naalaala ay yung mga nakalipas na kung saan natalo ka. Natalo ako. May mga kaibigan din ako, mga estudyante rin ako na nag-open up, mga kaibigan. Kung ano daw ang dapat gagawin kung medyo masakit nang dalhin sa puso nila, sa isipan nila, sa buhay nila, yung mga pangyayari na bumagsak, nagkasala, break out, magsyota, nag-away, mag-asawa, papuntang divorce, or nagnakaw. Dahil sa sobrang materialistic o talagang nakakabigani naman yung mga bagong materials ngayon, technology ngayon, wala siyang sapat na pera at kahit nagtatrabaho man siya, lalong-lalo na kung sa fast food, sa convenience store, ma-assign ka doong cashier na medyo malapit-lapit ka sa mga tukso. Mga estudyante rin, teenage life, maraming mga pagsubok sa buhay niyan. Noong high school teacher pa rin ako noon, talaga, mula first year high school, grabe talaga ang mga pagsubok sa buhay ng mga kabataan. So, saan sila nalalampaso? Saan ka nilampaso ng mga karanasan mo? Marami kang mga maisip-isip na mga pangyayari sa buhay mo. Kaya bigla na lamang kung ibalik sa isipan mong mga naging maling ginawa mo, mapapasuntok ka na lang agad-agad na, bakit ginawa ko yun? Bakit nangyari yun? Mga ganun-ganun. Kasi nasa konsensya eh. Hindi mo agad-agad mabura-bura sa konsensya mo. Kasi kahit patawarin mo man siya, o sino bang nagkasala sa'yo, nangurakot sa'yo, nangbugbog sa'yo, ni-rape ka ba, ano pang gagawin? Move on, yes. Tumayo ka ulit. Yes. Pero masyadong malawak ang mga advice na ganon. Very broad. Paano ka makamove on? Paano ka tatayo? Puntahan mo muna ang sarili mo. Isipin mo kung gaano kapait, kasakit yung mga nangyari sa'yo.
At pag nakuha mo na yun, no? Iiyak mo man sa sarili mo, isigaw mo man sa sarili mo, ilabas mo man ang sakit, talaga, damhin mo na ang sakit na mga pangyayari. Andun na yun, nagawa na yun, nangyari na yun. Hindi ka makakaiwas dyan. Andyan ang sakit. Kaya accept the pain. Accept the pain. Gusto mong magkaroon ng kapatawaran? Then, repent. Lunukin mo, aminin mo na may nagawa kang kasalanan o pagkakamali. Lunukin mo na yun. At kung gusto mong magbago, mula sa puso, gawin mo yung repentance na tinatawag. Hindi rin madali-dali yung repentance. Kasi kung meron kang pride, sasabihin mo, ba't ako magsusori? Pero totoo, sa totoo, alam mong ikaw ang may pagkakamali. Lower down, humble down, sa sarili mo mismo. Hindi ka makamove on. Kung ikaw mismo, andyan pa rin yung ego mo. Magpakumbaba ka na sa sarili mo para makamove on ka. Tanggapin mo na ikaw ang nagkasala. And you have to forgive yourself. Ask forgiveness sa sarili mo. Kaya doon ka magkaroon ng repentance. Andun lang sa iyo yun. Repentance, sa sarili mo lang yun. Ngayon, kung talagang gusto mong magbago, pumunta ka sa isang tao, kaibigan mo, na pwede mong ilabas. Ikumpisal mo. I-open up mo sa kanya na nagkamali ka man, gusto mo nang magbago. Hindi rin basta-basta yan. Pero, andun yung repentance mo. Pinatawad mo man yung sarili mo, pero may nadamay. May nadamay. Paano yun? Kung may kailangang bayaran, tatakasan mo. Mahirap din kung didiretso ka sa pulis kung talagang may aksidente, ikaw ang may kasalanan. Kung nakabuntis ka, tapos andun nga, ayaw mong magpakasal, ayaw mong hawakan ang responsibilidad na nakabuntis ka, tatakas ka. Makakatakas ka ba sa sarili mong konsensya? Now, dito, tinatawag na move on ka na. Kasi masakit sa ulo, masakit sa puso kung talagang hindi mo malunok-lunok yung mga pagkakamaling yon. Tumayo ka. Lahat naman tayo nadarapa nagkakamali. Huwag mo na sabihing tao lang. Medyo pangit pakinggan. Kasi doon, siya ang lumikha sa atin. Yung imahe natin, yung pagkatao natin, sa kanya yon. Kaya hindi mo basta-basta sabihing tao lang. Hugas kamay yun Pagkasilang mo pa lang, pinapalo ka nga para umiyak. Kaya, pag nadapa ka, tumayo ka. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Isigaw mo, ilabas mo sa puso mo. Para mawala yung stress kahit papano man, and you can start reflecting kung ano ba talaga yung mga ginawa mo. Naging masama ba? May mga nasagasaan ba? Then you open up to somebody. Ask or confess. Confess. Hindi ka naman niya i-judge Kung baga, inilabas mo lang.
sa sariling puso mo yung mga pangyayari na kung baga na inaamin mo na. And the man na pinuntahan mo can understand you. No? And once na he can understand you, na hindi lamang siya basta-basta maawa sa iyo, na kundi na ipagdarasal ka rin niya. Sasamahan ka rin niyang na ipanalangin na magkaroon ng kapatawaran at magiging malinis ang konsensya mo, lalong-lalo na kung siya ay talaga kaibigan mo, nakasama mo, at alam niya yung ugali mo. Matutulungan ka niya. Now ngayon, after na nag-confess ka, humingi ka ng tulong kung paano magkaroon ng forgiveness. Ikaw ang huling taong makakapag-forgive sa sarili mo. Pero may nadamay Now, patulong ka doon sa kaibigan mo na lumapit ulit doon sa naging nadamay. Mahirap, pero kasama ito sa mag-move on. Tumayo ka ulit. Kasama yan. Kung hindi ka pa agad-agad ready na humingi ng kapatawaran, then take a breath. Take time na you can feel and not just to forget, but you can feel the pain na talagang kailangan mong aminin na, lunukin mo na, hawakan mo na yung mga pangyayari o nangyari. Hanggang sa masabi mong it's now the time na kailangan mong lumuhod ba or magpakita sa taong naagrabyado. Ask forgiveness. Now, kung meron mang mga kailangang bayaran, pag-usapan. Huwag naman sanang mapunta sa kulungan na talaga preso agad. Kung baga sa barangay, meron namang lupon na kung saan pag-uusapan ng dalawang kampo kung ano ang pwedeng solusyon. Amicable settlement. Pero kung sa inyong dalawa, ikaw or employer mo, sarili mo, you can tackle or discuss na things. Sa mga pamayanan, bansa, lipunan, medyo malaking bagay yan. Pero dito muna tayo sa individual, personal level. Makaka-move on ka. Pero umpisan mo sa sarili mong puso at konsensya. Again, repent. Lunukin mo yung mga nangyayari. Aminin mo. At kung nalunok mo na, you learn lessons na bakit ko ginawa yun, bakit hindi ko na control sarili ko. Repent and then confess. It will lead you to an open door na you can move on. Nailabas mo na sa sarili mo. Naikwento mo na sa iba na nakakaintindi sa'yo at makakatulong sa'yo. Then ask for forgiveness. Pasama ka sa isang tao, kaibigan mo, mapapaniwalaan mo, na akayin kang humarap doon sa tao na kung saan ka nagkasala. Para once na mapatawad ka niya, you can stand up again. You can move on again. That's it. If there's a damage, then ask on how to pay the damage.
Kung hindi mo agad-agad masabing, okay, I'll take care of the responsibility. Na? Dahan-dahanin, pag-usapan kung paano mabayaran yung mga kailangang bayaran. But that's it. Move on. Makakatayo ka muli. So, ito yung pag sabihin mo kasing move on, malawak na malawak agad-agad na sabi mong gumaling na agad-agad. Sa healing may proseso. May sugat man, kailangan mo nang linisan. Kaya hindi mo masabing agad, gumaling ka na. Kailangan ng time. Kailangan ng damhin mo yung sakit, yung init na kung saan maramdaman mo na mali pala yun, masakit pala yun. Until na along the way, mapunta ka doon sa pintuan na mag-move on ka na. You can stand up again. Ito yung masabi natin. May dapit hapon man, lumubog man ang araw, sisikat din ang araw. After time, sun will rise up again. May muling pagkakataon ka. May pag-asa pang mabago mo ang pagkakamali mo. Okay? Ito po ang ating Sunset Moments ni Sir Cotilo at magandang araw po sa inyo. Damhin nyo ang init hindi lamang sa inyong kapaligiran, pati na rin sa puso mo na dama mo ang buhay na binigay sa atin ng may likha. Maraming salamat po.